Dumating ka na ba sa puntong naisipan mo kung gaano ka katapat sa iyong pangako? At dumating ka na ba sa puntong naisipan mo kung natupad mo ba ang kahit anong pangako sa pinangakuan mo? Magandang umaga mga kaibigan. Ako si DJ Bave. Tunghayan natin sa araw na ito ang kahalagahan ng pagtupad sa pangako sa kwento ni Leila. Magkaibigang matalik kami ni AJ. Kung tutuusin, para kaming kambal tuko dahil kung nasaan yung isa, naroon din ang isa kaya't madalas kaming tinutokso ng aming mga kamag-aral. Dalawa dito ay sina Janice at Carmina. Ay, Leila, kumusta na kayo ng labi-dabs mo? Ang babata pa ninyo pero mag-labi-dabs na kayo. Tumigil nga kayo, sadyang malapit lang talaga kami simula pa nung bata tapos kung ano-ano na pinagsasabi ninyo. Uy, nagalit siya. Siguro totoo nga maglabidab sila. Pag nagalit, totoo. Pag natuwa, sigurado. Di ba, Carmina? Tay, tama ka. Diyan na nga kayo, wala lang kayong mapagtripan kaya ako na naman ang nakita ninyo. Oh, bakit nakasimangot ka? Eh paano, sila Janice at Carmina tinutokso akong maglabi-dabs daw tayo. Eh malapit lang naman talaga tayo sa isa't isa. Hayaan mo na lang sila, igit lang yung mga yun. Kanina pa kaya kita hinihintay, halika na at gutom na ako. Pinagmamalaki ko siya bilang aking matalik na kaibigan. Ngunit, syempre, hindi mawawala ang tampuhan at lambingan sa aming samahan. Oh, bakit ang tahimik mo? Wala. May problema ba? Bakit ba ang kulit-kulit mo? Sinabi ngang wala eh. Wala pala siguro break na kayo ni Harold, no? Anong break? Tinanong lang niya ako kanina tungkol sa proyekto namin dahil absent siya kahapon. Eh ikaw nga, pangiti-ngiti ka pa kanina kay Jelly habang naglalakad tayo. Oh, di naman ba din yung totoo? Nagsiselos ka kay Jelly, no? Nagsiselos ka, no? Ha? Ano? Bakit naman ako magsiselos? Sino ba naman ako para pakialaman ka? Kung sino gusto mong ligawan, di ligawan mo, bahala ka sa buhay mo. Ba't maniligaw pa kung nariyan ka naman? Alam mo namang ayokong nahati ang atensyon ko sa matalik ko kaibigan. At kahit gano'n pa kaganda si Jelly, di ko siya papatulan. Dahil ang bata ko pa yata, at higit sa lahat, makisig yata to. Sus, ang yabang mo talaga. Tumawa ka din sa wakas. Wala nang selosan, ah. Opo, sir. Halika na nga at hinihintay na ako sa bahay. Lumipas pa ang ilang taon at ngayon ay nasa ika-4 na taon na kami sa high school. Hoy! Ay, nagulat ako, sobra. Ang tagal mo naman, kanina pa ako dito. Sorry na po, di na po mauulit. Pangako. Ayan ka na naman sa pangako mong lagi na lang napapako. Huwag ka na lang kaya mangako nang walang napapako. Sorry na po, halika na nga. Naulit pa ng naulit ang pagdating ni AJ nung huli sa aming mga usapan. Kaya naisipan ko gumawa kami ng isang kasunduan. Sa linggo, magsimba tayo ng maaga. Sa pagkakataong ito, kapag hindi ka nakarating sa itinakdang oras, ay hindi na kita kakausapin kahit ano pa ang gawin mo. Pangako, darating ako on time. 1, 2, 3, 4. 1 wash, 2 wash, 3 wash, 4 washes for 5 pesos. With the Joyce Cuato Sachet, ang buhok namin hindi lang smooth. Sobrang smooth. As in, 4 washes na sobrang smooth. 1 wash, 2 wash, 3 wash, 4 washes for 5 pesos. Rejoice forever. Akala nila, pinahairs pa. Kaya ba yan ang 4 sachet mo? Maagang dumating si AJ sa usapan namin. Lihim naman akong natuwa, ngunit napansin kong napakatahimik niya. Hinawakan niya ang aking mga kamay hanggang matapos ang misa. Nagpunta kami sa paborito naming pasyalan, ngunit tahimik pa rin siyang nakatanaw sa malayo at pasulyak-sulyak sa akin. Nainis ako sa takbo ng aming usapan kaya't nagyayaan na akong umuwi. Inihatid niya ako sa pag-uwi, ngunit bago siya tuluyang umalis, may sinabi siya sa akin. Kaibigan, Kaibigan? Ngayon mo lamang ako tinawag ng ganyan. Ang corny mo talaga, EJ. At umalis na nga si AJ. Ngunit may bumabagabag sa aking isipan. Maya-maya,
ay tumawag sa akin ang ate ni AJ, si Ate Liz. Layla, ate ito ni AJ. Pari ka bang pumunta dito sa bahay? Ah, sige po. Dali-dali akong pumunta sa kanilang bahay. May anong ka ba ang naramdaman ko nang nakarating ako sa bahay nila? Nadatnan kong umiiyak ang ina ni AJ sa harap ng isang kabaong. Nawalan ako ng lakas sa aking kinatatayuan dahil mukha ni AJ ang nabungarang ko sa salamin ng kabaong. Isinalaysay ko ang nangyari sa ina at kapatid ni AJ. Ngunit, nangilabot ako sa narinig kong kwento ng ina ni AJ. Nagpaalam sa akin si AJ na susunduin ka niya upang magsimba. Ngunit, dahil sa pagmamadali niya, ay nabundol siya ng isang maharurot na sasakyan, kung kaya't wala na siya. AJ, kung nasaan ka man ngayon, sana'y maligaya ka na sa iyong kinalalagyan. Pinapangako ko na hindi kita kakalimutan. Ang pinakamamahal kong kaibigan at ang kaibigan kong nasa kabilang buhay na ay pinilit pa rin tuparin ang kanyang pangako. Pangako, kaibigan. Madali ang mangako. Ang mahirap ay maging tapat sa pagtupad ng lahat ng ipinangako. Sa kwentong magkaibigan na sina AJ at Layla, ay ipinakita na kahit na nasa kabilang buhay na, ay pinilit pa rin tuparin ang pangako. Kaya dapat maging tapat tayo sa ating ipinapangako dahil marami ang maaaring mawala sa atin sa oras na sumira tayo sa usapan. Gaano nga ba tayo katapat sa ating mga pangako? Natupad ba natin ang ating pangako sa kahit kanino? Muli, magandang umaga mga kaibigan, at muli nating tunghayan ang susunod na kwento dito sa ating programa. At hiling sa mga bituin na minsan pa sana ako'y iyong mahalin. Hihiling kahit tumilim ang aking daan, natatahakin patungo sa iyo. Patungo sa iyo.